Good morning. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng lingkod ng Panginoong Hesus. Ano ang masasabi mo ngayon, Sis Maricel? Good morning, mapagpalang umaga. Sa umaga ito na sa aking gawain para sa Panginoon. Dito sa Paco Market. Salamat sa Panginoon muli sa magandang weather na kanyang pinagkaloob sa umaga ito. Ay alam ko natin na buti ang ating Panginoon sa bawat araw. So, salamat sa umaga ito dahil ito Isang mapagpalang umaga at narito na naman tayo sa Paco Market upang maglathala ng salita ng Diyos. Isang magandang weather ang ibinigay sa atin ng pagkakataon sa paggabay at pag-iingat ng ating Panginoon. Nandito kami ngayon sa Paco Market, dito sa tapat ng Watson. At kami ay maghayag ng magandang balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos upang may palaganap ang kaligtasan sa lahat ng mga sumasampalataya at nakikinig ng salita ng Diyos. Sige mga kapatid, hinihintay pa namin ang aming pastora upang maglathala ng salita ng Diyos. Wala pa sila, mga kapatid ko kay Kristo. Dito. Good morning! So, nakita po nila yung mga lahat na bumalakpak po. Amen. So, yun po masaya. Amen. Yun ang importante, di ba? Kasi po, normal na sa tao yung may problema. Ang importante, di ba, nagiging hallelujah. Lahat po, yung mga dumadaan po, huwag mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan magpagkailanman. Kahit saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kahit ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka, ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Walang katulad ng ating Diyos na buhay. Ikaw ang kailangan sa buhay ko ito. Walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang nanapuan, tunay na kagalakan, hindi mababayaran. Na kahit ano pa man, kahit saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kahit ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka, ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Walang katulad mo.
ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Sige po, palakpakan po natin si Lord, di ba? Ang ganda po ng lyrics ng kanta. Walang katulad po ang ating Diyos na buhay. Amen? Sige po, patuloy po nating isigaw na walang katulad po ang ating Diyos na buhay. Pakisabi nga po sa katabi nyo, walang katulad ang ating Diyos na buhay. Walang katulad ng Diyos na Amen? buhay. So, praise God po. Napakaganda po ng awitin na ito. Hallelujah. Jacqueline. Meron po yung tingi po. O Panginoon, Po. kinikilala ka po namin na wala kang katulad. Ikaw po ang nag-iisang Diyos. Hallelujah. Wala nga ako pila. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Oo naman. Makakapasok ko. Hallelujah, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon, sa Paco Public Market. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Sabihin niyo po, kaluwalhatian, buong karangalan, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ay nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ay nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ay nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah.
Amen. Sige po. Panalangin po At tayo. Sonia, nabot ako sa iyo doon, no? Doon, oo. Pero may isa ka pa. Oo, nagulot. Sonia, Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na nag-iisa, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang aming Diyos na tinatanghal sa Paco Market. At Ikaw ang aming Diyos na patuloy, O Lord God, na kumikilos sa bawat buhay ng bawat isa. Dahil alam po namin na Ikaw ang Diyos ng himala, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa. Kaya, Ama, sa umagang ito, patuloy nga po na nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya sa umagang ito. Inaamin po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami, Panginoon, ay nagkasala, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa aming mga puso, Panginoon. Ama, patuloy mo kami, O Lord, na patawarin, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. At patuloy mo kami, Panginoon, na yakapin, Panginoon. Ama, maraming salamat sa patuloy ng puso mo, Panginoon, ay dalisay, Panginoon, na nagmamahal, nag-iingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagpro-provide, Panginoon, sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak sa umagang ito. Kaya, Ama, marami pong salamat na Ikaw muli, Panginoon, ang mangusap, Panginoon, sa aming gawain sa umagang ito. Ang iyong lingkod, Panginoon, na magsasalita, kasiyahan mo, O Lord, ng iyong banal na Espiritu, na makita, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang hiwaga, Panginoon, ang iyong mga salita ay tunay at totoo, Panginoon, na patuloy po namin na panghahawakan ang iyong mga pangako, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Kaya, Ama, sa umagang ito, patuloy, Ama, sa pamamagitan ng iyong salita, bukas ang bawat kaisipan at puso ng bawat nakikinig sa umagang ito, na tumimo, Panginoon, at tunay na makilala ka, O Lord, na Diyos ng kanilang buhay, the Lord and Savior, Panginoon, na nakapagliligtas at nagpro-provide, Panginoon, sa bawat panalangin ng bawat isa. Kaya, Ama, marami pong salamat, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na patuloy, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng hiwaga, Panginoon, sa lugar na ito, O Lord God. Salamat, Panginoon, anuman gawang tangka ng kaaway sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus ay hindi po, Panginoon, na magwawagi. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na kumakatok sa bawat puso, Lord, at makapagligtas sa bawat kaluluwa sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang aming Diyos na pinapasalamatan at binibigyan ng parangal, Panginoon. We thank you, we bless your holy name in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan, so isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba nating palakpakan muli ang ating Panginoon? Amen. So salamat po sa lahat po ng mga nandito na handa pong makinig at handa pong matuto sa salita ng Panginoon. Nais ko lamang pong ibahagi po ang salita ng Diyos sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 6. Ang sabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo sa Kanya ang inyong mga kahilingan. So ito po ay isang napakasikat na linya sa Biblia kung saan ito po yung encouragement po sa lahat po ng tao na marami pong alalahanin sa buhay, marami pong mga iniisip, marami pong mga nais na idulog sa Panginoon at nais hilingin sa Panginoon. Kaya sa umaga po ito ay nais pong ipaalala ng Lord sa atin na yung pag-aalala po at pagkabalisa ay pangkalahatang problema ng mga tao. Walang sinaman po sa atin ang hindi nakakaranas ng gaya nito. Maging ang inyong po lingkod ay nakakaranas din ng damdaming gaya nito. At marami rin po tayong alalahanin sa buhay at marami pa tayong mas mga mabibigat na problema sa buhay. Kaya dahil po sa kaligtasang ito ng tao, dahil nga po ang tao ay masyadong nag-aalala, masyadong nababalisa at masyadong nag-iisip sa maraming bagay, marami pong utos at paghimok tayong makikita sa Biblia
tungkol po sa salitang pag-aalala. Marami pong tao ang nag-iisip na ang pag-aalala ay natural na parte ng buhay, ngunit ito pala po ay isang pagkakamali sapagkat ang pag-aalala ay isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Malinaw na ang turo ng Biblia na ang pag-aalala ay pagsuway sa utos ng Diyos, sapagkat sinabi po ni Jesus sa Juan chapter 14 verse 1, sabi dito, huwag mabagabag ang inyong mga puso, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin kayo sa akin. Ito rin po ang paghimok ni Pablo dahil nga ang pag-aalala ay isang bagay na ayaw ng Diyos sapagkat kung marami po tayong mga alalahanin sa buhay, kung marami po tayong iniisip, marami po din itong nagagawang pinsala sa ating buhay. Akalain niyo po na pag ang isang tao ay nag-aalala, kulang po siya sa tulog. Kung isang tao po ay maraming mga inaalala sa buhay, hindi rin po siya makakain. In other words po, siya rin po ay nai-stress pag marami po siyang inaalala sa buhay. Hanggang sa ang isang tao ay magkaroon ng nervous breakdown, magkaroon ng heart failure, at magkaroon din po ng problema sa pag-iisip. Sa kaso po ni Abraham, ang kanyang pong pag-aalala na baka siya ay patayin ng mga taga-Ehipto dahil sa kanyang magandang asawang si Sarah ay nauwi po sa kanyang pagsisinungaling. Tinuruan niya si Sarah na huwag sabihin ang totoo sa kanilang relasyon ni Abraham. Gayon din naman po si Abimelech na dahil po dito ay nagkaroon ng salot sa sambahayan ni Paraon at naging mga baog ang mga babae sa sambahayan ni Abimelech. Sa pag-aalala ni Saul at labis na inggit kay David, siya ay gumawa ng masamang hakbang na nagpasama sa kanya at sa kaharian ng Israel. Tinugis niya si David at inilagay sa panganib ang kanyang buhay. Ilan lamang po ito sa mga naidudulot ng pag-aalala. Kaya po sinasabi po sa Kawikaan chapter 12 verse 25 na nagpapabigat sa puso ang pagkabalisa. Diba? Kung tayo po ay nababalisa, yung puso po natin ay walang kapayapaan. Ito po yung totoo. At kung hahayaan po natin na maging kabigatan po yung mga pag-aalala po natin at kabalisahan, dito po mag-uugat ang napakadaming negatibong damdamin. Gaya na lamang po ng pagiging malungkutin, ng pagiging maramdamin, at ang pagkabalisa po ay at pagiging depressed or patuloy na pag-aalala ay nagdudulot din po ng kalungkutan. Na minsan po ang kalungkutan ito ay mauuwi sa paghahanap ng sariling kasiyahan sa mundo. Pag-aalala rin po ang nagbubukas sa pintuan upang pumasok sa Satanas sa ating puso at wasakin ito. Punuin ang ating puso ng mga pakiramdam na hindi kasiyasiya sa Panginoon, at ito rin po ang nagtatakip ng salita ng Diyos na naludulot ng panghihina ng Espiritu. Sa makatuwid po, yung ating pong mga pag-aalala ay humahadlang sa katotohanan at tunay na saloobin at salita ng Panginoon. Kaya yung pag-aalala po ay meron pong malaking epekto sa ating kalusugan, sa ating buhay espiritual, sa ating emosyon at maging sa ating pisikal na katawan. Ang nag-aalala po or parating nag-aalala ay nagiging mareklamo. Siya po ay natutulala, katulad po ni Martha, siya po ay nabalisa. Ayaw nila ang nangyayari sa kanilang buhay at ibinubulalas nila ito sa sinumang nais makinig. Kung palaging mareklamo or kung palaging reklamo ang naririnig, ang mga kaibigan po natin ay lalayo. Kung parati po na sa tuwing tayo po ay magsasalita, lagi po tayo nag-aalala at lagi po tayo nagrereklamo, wala pong tatagal na tagapakinig ng ating mga sasabihin. Ang taong nababalisa ay hindi nagiging kapaki-pakinabang. Ang isang tenderang nag-aalala ay malamang na namamali ang kanyang pagkikwenta. Ang isang tendera o nagtitinda
nawala ng maraming alalahanin sa buhay at marami pong iniisip. Siya po ay laging nakatingin sa malayo, nakatulala, nag-iisip at baka yung kanyang pagtitinda ay mauwi sa pagkalugi. Ganun din naman po ang mga namimili. Ang mga namimili na nag-aalala sa buhay at marami po siyang iniisip, baka po mali-mali na ang kanyang binibili o di kaya mali-mali na po ang kanyang pagkikwenta at baka sobra-sobra ang kanilang ibinabayad. Kaya hindi po natin kailangang mabalisa. Ito po ay pag-aaksaya ng oras sapagkat hindi ito dapat na mangyari. At yung pagkabalisa po natin, ito po ang nagdudulot para po mawala tayo dun sa focus natin sa Panginoon. Kaya sabi po dito sabi ganoon sa Matthew chapter 6 verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan, ay hindi po siya nakapagdamit ng singganda ng mga bulaklak na ito. Tunay po na salita po ng Diyos ay maaasahan at pag-asa. Nasabi po dito, yung pag-aalala po natin ay kabaligtaran po yan ng ating pagtitiwala. Nasabi po na tayo po ay mag-alala sa maraming bagay. Nasali po na tayo po ay magpakapako sa maraming problema. Bakit hindi po tayo lumapit sa Panginoon? Bakit hindi po natin idulog ang lahat ng bagay sa Kanya? Siya na nakagagawa ng maraming kaparaanan at siya na walang imposible para sa Kanya. Kung gusto po natin na maging posible ang mga bagay-bagay na naayon sa kalooban ng Panginoon, alisin po natin ang maraming pag-aalala sa buhay at tayo po ay magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Kaya sa umaga po ito, muli po, minsan pa ay pinapaalala po sa atin ng Panginoon na sabi po dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa pamamagitan ng pananalangin at pag-asamo na may pasasalamat, ay ipaalam sa inyo ang mga kahilingan ng Diyos. So isang bagay po napakahalaga po natin dapat na gawin, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Pag tayo po ay may kabalisahan, tayo po ay lalapit sa Panginoon at sa paglapit po natin sa Kanya, tayo po ay mananalangin ng may pasasalamat at sa Kanya po natin idudulog ang ating mga alalahanin sa buhay. Kung ganun po tayo, kung magiging ganun po yung buhay po natin, tiyak po na lahat po ay may kalutasan. Tiyak po na mga problema po natin ay mabibigyan ng agarang kasagutan. Kaya sa umaga po ito, minsan pa ay ini-encourage tayo ng Panginoon na paglapit sa Kanya ay isang bagay po na napakahalaga at isang bagay po na dapat ay huwag nating ipagwalang bahala. Sapagkat kung tayo po ay lalapit sa Kanya, kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, at kung tayo po ay sa Kanya kukuha ng lakas sa kapangyarihan, tiyak po na yung buhay po natin ay magiging maayos. Kaya sa lahat po ng marami po sa kabila po ng ating maraming pag-aalala sa buhay, sa kabila po ng maraming po nating kabalisahan, at sa kabila po ng napakarami po nating problema, meron po tayong napakalaking Diyos na handa po tayong tulungan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayun, so yun lamang po para po sa umaga po ito. Purihin po ang Diyos sa Kanya po mga salita at purihin po ang Panginoon sa buhay po ng lahat ng nakinig. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy Panginoon na ang pagpupuri po namin at pasasalamat ay sa iyo lamang po namin, O God, ibinibigay. Kaya Panginoon, sa umaga po ito, kami po ay nagpapangumbabang lumalapit sa iyong trono ng kalawalhatian. Lord, hinihiling po namin, Panginoon, na kami po ay patawarin mo kung minsan, Panginoon, kami po ay nag-aalala, namumroblema, nababalisa. Lord, patawarin mo po kami sa bagay na ito. At Lord, kung nakagawa man kami ng marami pang mga pagkakasala na hindi po namin sinasadya,
patawarin mo po kami, Lord, at linisin kami na yung banal na dugo. Sa umaga po ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa isang encouragement, Panginoon, at isang pamuko ng mga salita na ikaw pala po, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na malalapitan po namin. Sa iyo, Panginoon, ay walang imposible, O God. Kaya, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming po mga buhay, ang aming po mga alalahanin, ang aming po mga problema, ang aming po mga kabalisahan, maging ang aming po mga kasayahan, Panginoon. Lahat ng aming pong pagdiriwang, O God, ay sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala. Lord, hawakan mo po ang buhay ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, na magpala sa bawat buhay na nandito ngayon. Lord, pagpalain mo po ang aming pong mga hanap buhay. Sa lahat po ng mga nagtitinda, Panginoon, ikaw po magpala sa kanila pong mga pinagkakakitaan. Ganun din po, Panginoon, sa mga namimili, sa mga nagtitinda, sa mga naghahanap buhay, Lord God, ikaw, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng kanila pong pangangailangan. Ikaw din po, Panginoon, ang mag-bless ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga ng kanilang hanap buhay, Panginoon. At Lord, tulungan mo ang bawat isa na lumago sa paraang espiritual at sa paraan, Panginoon, kung paano po kami makakalapit sa iyo. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Bitin na naman. Napakaliwanag. And maraming salamat po, Pastora, sa napakagandang mensahe sa araw na ito. Amen. Sino po yung mga nakinig? Wala. Joke lang. So, yan po rin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe sa araw na ito. I hope po na mapatuloy po natin maisabuhay po ang mga natututunan po natin every Friday para po sa ating mga spiritual na buhay. Amen. So ngayon po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, pansamantala maghiwa-hiwalay, kanta po tayo, no? Hallelujah. Sabihin niyo po ako. Cover speech. Alright. Yan. Araw-araw si Kristo ang gusto kong kasama. Buhay ko'y binago niya nung siya ay nakilala. Dati nga po ayaw ko na, di pa rin ako makapaniwala na ang ating makasalanan ay sa patotohanan na ikaw ang aking Panginoon. At nang makilala ka, ako'y nakalaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, dahil sa'yo ang pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal mo sa akin tapat. Galing sa'yo ang pagmamahal na higit pa sa sapat. Ginawa mo ang lahat para lang ibigin ka, at nang ibigin kita, ako'y nakalaya. Minung-minuto naghihintay ng tawag mo, mabasa lang mga salita mo, masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang aking Panginoon, at nang makilala ka, ako'y nakalaya. Sabay-sabay tayo. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, galing sa'yo ang pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal mo sa aking tapat. Galing sa'yo ang pagmamahal na higit pa sa sapat. Ginawa mo ang lahat para lang ibigin ka, at nang ibigin kita, ako'y nakalaya. Pinagdarasal ko ng sobra na sanay, tanggapin mo aking inaalay. Sa pasasalamat, sa pagdiriwan, ito'y hindi ko na nagparang, ito na
Salmo, umiligaya po ang buhay niyo dahil tinanggap niyo po si Kristo. Amen po ba? Ikaw ang aking Panginoon sa bawat araw na haharapin. Ginawa ko ang lahat para lang ibigin ka. At nang ibigin kita, ako'y nakalaya. For the last time. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, dahil sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal mo sa aking tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Ginawa ko ang lahat para lang ibigin ka. At nang ibigin kita, ako'y nakalaya. Hallelujah. Amen. Sunod po dito yung masaya sa araw na ito. Amen. So yun po, yung pong kasiyahan po ninyo, share po natin sa mga kapwa po natin, no? Sa mga bumibili po sa atin. At yan po,